Dinggin ninyong lahat ngayon ang tinig ng Panginoon sa loob na mahinahon. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, nang makita ni Jesus ang makapal na tao sa kanyang paligid, iniutos niya sa mga kasama na maghandang tumawid sa ibayo. Nilapitan siya ng isang eskriba at sinabi sa kanya, "Guro, susunod po ako sa inyo, saan man kayo pumaroon." Sumagot si Jesus, "May mga lungga ang mga asong gubat at may mga pugad ang mga ibon, ngunit ang anak ng tao ay wala man lamang matulugan o mapagpahingahan." Isa naman sa mga alagad ang nagsabi sa kanya, "Panginoon, maaari po bang umuwi muna ako upang ipalibing ang aking ama?" Ngunit sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin at ipaubaya mo na sa mga patay ang paglilibing sa kanilang mga patay." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang mensahe pong hatid sa atin ngayon ng ating mga pagbasa ay inawit po kanina ng ating kantor. Alleluia, Alleluia, dingginin yung lahat ngayon ang tinig ng Panginoon sa loob na mahinahon. Na-realize ko lang habang pinapakinggan siya kanina, yun palang mahinahong kalooban ang susi para mapakinggan natin ang tinig ng Diyos o ang kanyang mensahe sa atin. Ang kabaligtaran nito ay kapag gulong-gulo ang ating kalooban, litong-lito ang ating isipan, na-overwhelm tayo ng ating pakiramdam, pati yung ating pag-iisip nagiging clouded. Ibig sabihin, hindi tayo makapag-isip ng matuwid dahil nga na-overwhelm sa taas ng ating emosyon. Kaya ang napapakinggan natin ay yung dikta ng ating emosyon. Ano man yun? Galit man yun? Saya? Lungkot? Tampo? Yun lang ang ating mapapakinggan kasi yun ang nagsusumigaw. Pero ang tinig ng Diyos ay napakahinay, parang bulong lang, parang whisper, na mapapakinggan lamang kung mahinahon ang ating kalooban at matiwasay ang ating isipan. Ang mensahe pong ito ay malinaw nating nakita sa pagkilatis ng bokasyon na napakinggan natin sa Ebanghelyo. Mukha naman pong may generosity of spirit ang eskriba na lumapit sa mahal na pong Jesus Nazareno. Gustong-gusto niyang ibigay ang kanyang sarili. Sabi nga niya, "Saan man kayo pumunta, sasama ako sa inyo." Samantalang yung isa, uuwi muna at aantayin mo ng mailibing ang kanyang ama.
Hindi po yun nangangahulugan na may burol sa kanila nung nag-usap sila ng mahal na pong Jesus Nazareno at gusto niyang umuwi para makipaglibing. Nangangahulugan po yun na aantayin muna niyang mamatay ang kanyang ama, saka pa lang siya makakasunod sa mahal na pong Jesus Nazareno. At para naman pong marangal ang kanyang layunin, nung eskriba, nang sabihin po niyang, Guro, susunod po ako sa inyo saan man kayo pumaroon. Wala tayong nababakas na kahit anong ill will o motibong kakaiba o yung pakay na makasarili o layuning hindi naaayon sa kalooban ng Diyos. Napaka-sincere. Ang fine print nga lang, mabuti rin yung binabasa yung fine print, yung maliliit na letra sa brochure, ng bukasyon. Ang fine print, ang anak ng tao'y wala man lamang matulugan o mapagpahingahan. Ibig pong sabihin, susunod siya sa palaging naglalakbay at walang matawag na sariling bahay o tahanan. Yun ba ang buhay na gusto niyang yakapin? Handa ba niyang gawin iyon kasama ng mahal na pong Jesus Nazareno? May mga pagkakataon pong bumabangga ang idealismo natin sa realidad ng buhay. Ang tunggalian po sa pagitan ng nasa isipan natin at ng ating mga kinakaharap, minsan po kasi magkaiba yan . Yung nasa isip natin, minsan napakaganda. Pero yung sitwasyon, yung ating kinakaharap na buhay, hindi pala ganun katulad ng nasa isip natin. At ito po'y palaging may struggle. Kung minsan yung individual ay nakikipagdialogo ng maayos sa kung ano ang sitwasyon na kanyang kinakaharap. At pagka nagkaroon sila ng kompromiso, maaari niyang isuko ang iba o ang ilan o ang lahat na nakasalansan sa kanyang idealismo sa dialogong yun. Pero kung hindi niya maisuko, ay di tumatahak siya sa sarili niyang diskarte sa buhay. Lumalayo sa gustong sundan. Pero maganda siguro kung makita rin po natin ang grasya o ang biyaya sa tunggaliang ito ng idealismo at realidad. Ito po kasi ang dumadalisay o nagpupurify kung tunay ba ang pagbibigay natin ng ating sarili sa pagsunod sa mahal na poong Jesus Nazareno. At kung ang ating pananabik sumunod sa Kanya ay hindi ningas-kugon lamang. Maging ang pinakamalalapit niyang mga alagad ay punong-puno rin ng pananabik ng ibaba nila ang kanilang mga lambat at iwan ang kanilang mga bangka para sumunod sa Kanya. Pero sa nakaambang krus, sa kanilang harapan, lumayo silang isa-isa. May mga pagkakataon pong hinihila tayo pabalik sa mga dati nating gawi at kinasanayan pag tayo ay nahihirapan. Kinakailangan po natin ang tulong ng Diyos para panumbalikin ang ating sigla at lakas pag nawawalan tayo ng pag-asa. Ito nawa ang ipagkaloob sa atin ng Espiritu Santo, lalo na pag natutokso po tayong magkasya na lamang sa pagiging lukewarm, sa mediocrity, sa complacency.
o sa kung ano lamang ang madali at maalwan. Mananatili lang po tayong sumusunod sa Kanya pag hinayaan natin siyang manguna sa ating buhay. May mga pagkakataon pong sumusunod nga tayo, pero hindi malinaw sa atin ang ating sinusundan. Sa mga pagkakataon pong gaya ng lahat ng ito, ang banal na Eucharistia nawa ang siyang maging pagkain nating baon sa ating paglalakbay. Mahal na poong Jesus Nazareno, kami man ay gustong sumunod sa inyo. Turuan niyo po kaming sundan kayo sa gitna ng realidad ng buhay.